congressman. And from an American dream, para bang usual suspect ang Filipino-Chinese businessman. Whether he was small, micro-entrepreneurship, medium, or a big businessman, parating target. Target ng BIR, target ng DOJ, target ng customs. If you remember, you invited me sometime 2013 because BIR Commissioner Henares was supposed to be your keynote speaker during your anniversary. But instead of congratulating you, if you remember, she scolded you about paying the right taxes. And when she left, I think I was there the next day, some of you were telling me, sir, why is the BIR scolding us? When most of us here are importers and traders, we deal more with the Bureau of Customs than there, and we were even given an award by the Bureau of Customs last month. So my point is perception and reality. After I was told that, sabi ko, bakit hindi niyo ako ini-invite? Nagbigay pa kayo ng award sa lahat ng nasa gobyerno na Filipino-Chinese. Sabi nila, ba't ka namin bibigyan ng award? Eh, Amerikano ka. Amerikano nanay mo. Sabi ko, my grandfather, Blas Luna, is Chinese. His daughter, Juliana Luna, is half Chinese, which was my father's mother. Kaya kami nagkalupa sa Pateros because my great-grandfather was a Chinese surveyor. Again, perception and reality. Sometime in 2018, President Xi Jinping visited the Philippines. It was announced that it is the golden age of the relationship between China and the Philippines. I'm not a man of regret. Just like Mayor Isko, we face troubles every day, see where God brings us, and try to do our best. Di ba, Mayor? Ganun yung buhay eh. But there's only one thing looking back that I regret, that I had to resign to run for Congress and to run for Speaker before signing the joint exploration between the Philippines and China. No, weeks lang sana inabot ko yung signing. If we signed that, hindi sana ganun kalaki ang problema natin ngayon sa presyo ng langis at saka ng natural gas because it takes 5 to 7 years for that. We could have signed it in 2018. Perception. Everyone against it and against China was saying it's not a fair deal. China was willing to give us a deal better than Malampaya and Shell. They were willing to give us that deal. But because of all the noise and perception rather than reality, we were not able to do that. One thing I noticed about Chinese Filipinos and Chinese in general, when people see crisis, you see opportunity. Hindi po ba? In every opportunity, baka may business opportunity dyan. In every crisis. Sabi nga nung iba, never let a good crisis go to waste. It's true, in every crisis there are losers, there are winners. And this generation, the young men and women, the Miss and Mr. Chinatown, no? I guess they're between 20 to 25 years old. I saw them a while ago. Can you imagine 5 crises in 10 years? During Duterte's time, it depends on what side you were on. If you were pro-Duterte, you would say it's a crisis, it's a narco-politics crisis. We had a problem with drugs. If you're on the other side, you'd say it's a human rights crisis, ang daming extrajudicial killing. If you're somewhat in the middle, apareho. Problema droga, problema patayan. Before the Duterte administration ended, or in the middle, COVID-19, second crisis. 2022, right before the election, akala natin medyo yung taas ng presyo because of the Ukraine-Russia crisis was already it, not knowing that was just a prelude to the US-Israel-Iran war now that is driving up all the prices, creating all the problems, not only inflation, logistics, etc., problems with fertilizers that we will
experience in next planting season, no? But fourth is the flood control scam. The biggest corruption scandal in the Philippines ever. If we handle it correctly, we can eliminate corruption in the country. If we don't handle it properly, we will have the biggest cover-up in our history. Number 5, not more of a crisis, but a potential crisis, AI. AI will change everything. So can you imagine in 10 years, 2016 to 2026, our young people, your children, have faced this. So in one sense, bugbog sila. On the other sense, they're probably more prepared for the future than we are. So today, as we celebrate 128 years of independence, and as I fight for the independence of the Senate, we also celebrate our friendship with China. Just like the Filipino-Chinese, marami kayong struggle sa kalye. You are not where you are today because you did not struggle. You are here today with such a big event, with the top leaders of our country from different fields, because you struggled with us, for us. Maybe we can do the same between the countries of the Philippines and China. With the economic crisis that is here and will get worse, who will help each other? Neighbors. Neighbors. We have real problems with China in the South China Sea. But we also have real projects of friendship. When we had a problem in Marawi, China had to retool their armory or their factories for guns because we requested guns and they were not making those type of guns. They helped us during our time of need. So, you know, it's not about being pro-US or being pro-China. It's about being pro-Philippines and saying all of them should be our friends. We should not have enemies. And that is what Filipino-Chinese is about. You don't want enemies. But whether it's in business, whether it's in government, somehow enemies just come along. Believe it or not, I'm more diplomatic, but somehow trouble finds me. Sa gitna naman ng issue ng Senate leadership, nakitang lumapit at nakipag-usap si Cayetano kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isang event. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May dalawang upuan ng kanilang pagitan noong una, pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City, kung saan pareho silang panauhing pandangal. Wala pang detalye kung ano ang kanilang napag-usapan, pero sabi ng Malacanang, kumustahan lang ito at walang politika. It's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado, kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang katunggaling paksyon ni Cayetano na pinamumunuan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam-anya sa Senado. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said there's only one upper chamber and it is the Senate of the President. It is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kung sino po yun ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Block, may isang senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada, at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Senador Bam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Block papunta sa kanilang grupo. Kaya malapit na anya silang maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President.
May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para Yan. So widespread mass movements and protests. Alam mo, ako, ganito lang naman iisipin ko eh. Sino ba yung mga dating nagrarally sa Bayang Pilipinas? Makakaliwa, Kilo sa Mayo 1, Bayan Muna, Kabataan. Yan yung mga usual na nagrarally. Diba? Yan yung mga usual na makikita mo dyan, mga amoy araw. Oo, yung mga batang sumisigaw, mga estudyante. Yun lang. Panahon ni Pangulong Duterte, yun lang. Oo. Wala din masyadong dilawan na nagrarally nun. Wala. As in, yun lang talaga. Yung mga nakikita mo nagrarally. Ngayon, nakikita mo nagrarally, pare-parehas. May nagrarally ng mga kaliwa, may nagrarally ng mga estudyante, may nagrarally ng mga jeepney driver, may nagrarally ng mga magsasaka, may nagrarally ng masang Pilipino. Something's really wrong in this government. You should accept it. Tanggapin nyo yun, Ping Lacson, that something is wrong in this government. That's why a lot of people, hindi nyo na nga alam saan nanggagaling yung reklamo ng tao. Then you should accept it. Something's wrong. You should talk to the president and say, Mr. President, alam mo, the last administration, wala tayong nakikitang ganito kalalaking demonstration. Mantakin mo, linggo-linggo may nagrarally. Ibig sabihin, hindi masaya ang tao. And nandito tayo to protect these people. So let's dialogue with these people. Ano ba yung gusto nilang mangyari? Yun yung anuhin ninyo. Hindi po, tanginan nyo, nagnakaw kayo na nagnakaw kasi. Kaya ayang galit na yung taong bayan. Mass movements and protests. Sino ba nagpo-protesta? If the people are protesting and protecting this administration, ano yan? Walang problema yan. But the fact na naging isasara nyo ang Senate dahil may mga protestang ganito kalaki na mga magaganap, isasara nyo ang Senado? Something's really wrong with this government. Something's really wrong with the leadership ni Bongbong. Something's really wrong with you, senators. Kaya takot na takot kayo because ngayon lang naman nangyari yan. Hindi naman under threat ang Senate. Bukas naman ang pinto ng Senate lagi sa lahat ng tao. Pero bakit ngayon? Gusto nyo pang i-lockdown. So umamin kayo. Something's happening. Something bad is brewing because you're not doing your job. Hindi nyo ginagawa yung mga pinangako nyo o pinoprotektahan ninyo yung mga nagnakaw sa Bayang Pilipinas. Hindi nyo na mapipigilan yan. At kung hindi nyo kayang pigilan nito, putang ina yung representante nitong mga galit na tao na to na si Inday Sara o kung sino man sa mga Duterte, hindi nyo mapipigilan. By 2028, putang ina ninyo, maniwala kayo, patay kayo lahat talaga. Hindi kayo mamamatay, hindi kayo malalagutan ng hininga, hindi gano'n. Yari kayo. Oo. palalain ng hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Ayun, yun ang tamang sagot. O, ganun sa may matalino ka. Si Browner kahit papaano, di ba? Matali-talino pa. Hindi kami dapat nakikihalo-halubilo sa ganyan. Hindi kami dapat ganito ganyan. Kahit ka-plastikan, at least man lang tama yung sinasabi niya. Yung sinasabi ni Claire Castro, puta, maling-mali eh. Umanda kayo, senador ka man, ordinaryong tao ka, yari kayo. Hindi pwedeng ganun. You do not threat people. O na, lalong-lalo na these people na nagbibigay sa inyo ng sweldo. Hindi dapat tinatakot mga yan. Sa gitna naman ng tensyon sa Senado, naispatan si Senator Alan Peter Cayetano kausap si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay kahapon. Pero giit ng palasyo, Hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just... Ang bait, kung mabait yung unang gilang, kinuha na yan ni Lord. Pero dapat na tumanda yan ng ganyan, puta, hindi mabait yan. Oo, di ba? Sabi nga, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Kung mabait yan, kinuha na ni Lord yan. O kaya lang, ayaw nga ni Lord yan. Kaya nga kahit na inaabuso niya yung sarili niya, hindi niya kinukuha yan eh. Baka sakali, kahit nga si Satanas, hindi kukunin yan eh. O kasi pag kinuha ni Satanas yan, putyang ina, baka matanggal siya sa kanyang posisyon. Baka agawin ng mga Marcos yung posisyon niya. Dalawa yung Senate President, yung si Alan Peter Cayetano at Acting Senate President Linda Chalian. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
So dalawang Senate President yun, si Acting Lynn Gatchalian, si ano mensahe mo sa kanila? Si Senator Alan Peter Cayetano. Well, wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Bill, para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Napakaganda pong balita. Binasura po ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na isang guro sa ngalan ng Malacanang Senate na ideklara na lehitimong Senate Pro Tempore at Acting Senate President itong si Gatchalian at ang mga kasama niya sa BBM 11+1. Ibinasura po yung petisyon na humihingi na ideklara na legal na Senate President, Acting Senate President at Senate Pro Tempore si Gatchalian at ang kanyang mga kasama na si Erich Sylvester, the American law bender, bilang di umano ay chairperson ng Committee on Blue Ribbon na tinatawag nating Red Ribbon. Napakagandang balita po ito. Dahil bagamat humingi sila ng basbas sa Korte Suprema na sila ang legal na liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema. At dahil ibinasura ng Korte Suprema yung ganyang petisyon, walang basbas na legal ang Malacanang Senate at walang basbas na legal na Acting Senate President at Speaker Pro Tempore itong si Gatchalian at ang kanyang mga kasama. Totoo po. Ang dahilan ay dahil no standing yung petitioner. Pero wag po kayong magkakamali. Nung kami po ay naghain ng petisyon para ibasura yung impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide, wala rin po kaming personalidad noon. Dahil hindi naman kami yung ini-impeach. Okay? Kami mga concerned citizens lamang. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Sa kauna-unahang pagkakataon, kaso ko po yan, Francisco versus House of Representatives. Ang sabi nila, kaming mga ordinaryong mamamayan, merong citizen standing para magdemanda kapag merong labag sa saligang batas o para sa mga gawain na kahit anong sangay ng gobyerno na labag sa saligang batas. At dahil kami ay kinilala na merong citizen standing, rinisolba ang aming petition at sinabi, mali ang ginawa ng Kamara de Representante dahil yung pangalawang impeachment labang kay Hilarion Davide na pinamunuan nitong Gibo Maltese citizen Teodoro ay labag sa saligang batas dahil ito'y hinain sa loob ng 1 taon na pinagbabawal. Dahil alam naman natin na sa 1 taon, ang isang impeachable official ay pwede lang magkaroon ng impeachment complaint once, not twice. So, anong pagkakaiba nung panahon na kami ay nagdemanda bilang ordinaryong mamamayan at itong school teacher na nagdemanda para kilalanin na legal sila Malacanang Senate? Wala po. Sa totoo lang, kung gustong iresolba yan ng Korte Suprema, dapat na resolba yan dahil kami, nung panahon ni Hilarion Davide, wala naman kaming pakialam dyan sa impeachment ni Hilarion Davide. Hindi naman kami ang ini-impeach. Hindi naman kami mambabatas na mayroong personalidad para magdemanda kung nalalabag ang saligang batas. Ibig sabihin, talagang ayaw maghimasok ng Korte Suprema dun sa issue na dinulog sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa tingin nila,
walang dapat babago sa Senado. Ang halal ng 13 senador na sang-ayon sa ating saligang batas, ang boto na kinakailangan ng kahit sinong nagnanais na maging Senate President ay 13. At sa ngayon, 13, iisa lang ang nakakuha ng 13 boto. At yan si Alan Peter Cayetano. So nang dinismiss ng hukuman itong petisyon na bigyan ng basbas sila Sherwin Gatchalian na legal na opisyalis ng Senado, ayaw paghimasukan ng Korte Suprema ang status quo dahil ang status quo si Alan Peter Cayetano lamang ang Senate President. Paano naman yung dulog nitong teacher neto na kilalanin si Erich Sylvester, the American, the law bender, bilang ka-chairperson ng Blue Ribbon Committee na tinatawag na Red Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw rin paghimasukan ng hukuman. Kasi malinaw naman sa saligang batas na a quorum shall be majority of members of each house. So bago magkaroon ng mga bagong chairpersons ng mga committee, kinakailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, sang-ayon sa lengguwahe, napakalinaw na lengguwahe ng ating saligang batas, majority. Anong majority? 12 plus 1, 13. So ito yung sinasabi natin na kapag ang Korte Suprema ay nag-dismiss ng kaso for whatever reason, ini-institutionalize niya, gina-justify niya ang status quo. Ibig sabihin, nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, nananatiling chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano, at nananatiling chairperson ng subcommittee on the flood control scam si Senator Rodante Marcoleta. Pahiya ang Senate ng Malacanang. Bagamat, sasabihin nila, ang rasyo si Dandy, walang standing. Bagamat, totoo yan, na-dismiss because of no standing, ang epekto, it will justify the status quo. At ang status quo ay Alan Peter Cayetano and the majority of 13 na kinabilangan ni Senator Bato de la Rosa. Yan po ang epekto kapag hindi binigyan ng due course ang isang petisyon ng Korte Suprema. It legitimizes the status quo, at ang status quo, si Alan Peter Cayetano ang Senate President, si Pia ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, at si Senator Marcoleta ang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. Ano na ngayon ang mangyayari kay Gatchalian? Mag-ingat ka, Gatchalian, dahil ikaw hindi ka abogado, di mo alam kung anong sinasabi talaga ng batas at ng saligang batas. Pag ikaw pumirma sa kahit anong tseke, that is usurpation of authority. At kapag yan ay kinilalang pirma mo ng bangko, that is malversation of public funds. Dahil tanging authorized signatory lamang dyan sa Senado ay ang Senate President at ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Hindi mo maitatanggi na kinikilala nyo pa rin si Alan Peter Cayetano. Dahil hindi ka naman nila hinalal bilang Senate President. Bakit? Kasi wala silang 13 boto. Tama ang ginagawa nyo na humahanap kayo ngayon ng isang boto para magkaroon kayo ng 13 na boto. Dahil hanggang wala kang 13 na boto, huwag kang pipirma sa kahit anong tseke, malversation of public funds yan, at usurpation of authority. Alam mo yan. Kaya nga, hindi nyo dineklarang Senate President si Gatchalian dahil alam nyong walang legal na basihan. Katawa-tawa naman kayo, mga mambabatas kayo, hindi nyo maintindihan ang napakasimpleng lengguwahe na ang Senate President hahalal ng majority ng lahat ng miyembro. Ibig sabihin, 24. Magbabago lang yan kung merong namatay doon sa mga senador. Pero ngayon po, 24 ang senador, so ang kinakailangan na boto ay 13, ang quorum ay 13 pa rin. That is why I'm curious. Abay, si Gatchalian pa ang tumanggi doon sa joint signatories para lang hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado ng Senado. E samantalang siya naman yung nangangailangan ng deklarasyon sa hukuman na siya talaga ang acting Senate President. O ayan, binasura na. Wala na yung ganyang basbas. Paano ka ngayon? Tumanggi ka na. Ang Land Bank of the Philippines
ang depository ng Senate ngayon kapag sila ay nag-encash ng cheque at tumanggap na cheque na pirmado ni Gatchalian, lagot sila. Malversation of public funds. At sa tingin ko, hindi nila pagpipilitan yan. Ang gagawin nila ngayon, talagang babrasuhin nila isa pang senador. May mga nagsasabi, kilala na kung sino yung senador na yun, yung senador nakakasuhan din. Gaya ng naanunsyo na ng ombudsman before na 3 senador ang kakasuhan dahil sa flood scam. Ako naman, sinabi na yan ng ombudsman. Sino yan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, and Joel Villanueva. Hindi ko alam kung bibigay itong si Joel Villanueva. O nga pala ha, maski ako po ay disappointed sa ginawa ni Chis Escudero, aaminin ko, di ko naman siya masisi. Bakit? Ako naka-asylum. Dahil alam ko naman, walang basihan yung kaso laban sa akin. Ang pagkakaiba dito sa mga senador neto, talagang may record na sila ay nagkaroon ng insertions, may record na sila ay nagrekomenda ng mga proyekto sa DPWH. Na alam naman natin na sang-ayon sa SOP, pinagkakakitaan nila. Pero naintindihan ko pa rin kung bakit ayaw nila makulong. Sino ba naman gusto makulong? Ang ating mga preso, sang-ayon po sa Redress, isang international NGO na kumikilitis sa mga prison conditions, ang prison conditions sa Pilipinas ay torturous, cruel, degrading, and inhumane. So sinong masisisi mo kung ayaw nilang manatili sa kulungan na cruel, degrading, and inhumane and tantamount to torture? Kaya nga po, ang puso ko talaga nahahabag para kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ilang beses na siyang kamuntik ng mamatay dahil sa kondisyones ng kulungan niya dyan sa Pasig City Jail. No? At yan naman ang dahilan kung bakit hinaharap ko ang mga kaso ko, naghain ako ng petition for review sa Department of Justice dahil yan ay required bago ako makarating ng hukuman. Inuupuan naman ng Secretary of Justice dahil ayaw nila na madesisyonan ng Korte Suprema kung tanim kaso nga ba o hindi ang kaso nila sa akin. So wag niyo po akong isipin na hindi ko naiintindihan si Chis Escudero at kung babaliktad itong si Joel Villanueva, wag niyo isipin hindi ko naintindihan. Ang pagkakaiba lang namin, meron silang ginawa. Kaya nagkaroon sila ng kasong ganyan. Ako, ang ginawa ko lang, sinamahan ko yung kliyente ko bilang abogado para makipag-areglo dahil nga yung pambayad sa PAGCOR ginastos ng kanilang representante at humingi ng karagdagang panahon para magbayad ng pagkakautang. So malinis po ang konsyensya ko, hindi ko lang alam kung masasabi talaga yan ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy Estrada. Pero ganun pa man, hindi ako maghuhusga sa kanilang pagkatao. Ang sinasabi ko lang, malungkot kung dahil nga lang sa kanilang mga pribadong interes, isasakripisyo nila yung kapakanan ng taong bayang Pilipino. Dahil ang kapakanan ng taong bayang Pilipino, nangangailangan tayo ng independenteng Senado na tatayo laban sa nagmamalabis na presidente na meron tayo ngayon. Isang presidenteng bangag, isang presidenteng korap, isang presidente na mastermind ng flood control scam. Again, mga kaibigan, magandang balita, ibinasura ang petisyon na humihingi ng basbas na legal ang mga peking liderato ng Senado na tinatawag nating Malacanang Senate. It's a good day for democracy. It's a good day for the Senate. It's a good day for the Filipino people. Walang iya naman, no? Ganito klase ng Senate leadership ang gusto ninyo? Ganito kalambot? Tangina, kung alam ninyo na wala kayong ginagawang kasalanan, kung alam ninyo na maayos ang pagtatrabaho niyo at alam ninyo wala kayong pinoprotektan, hindi kayo matatakot sa anumang threat. Hindi kayo matatakot sa anumang threat. Ano ba yung mga threat na ikinakatakot ninyo? That some group of people will go there to disrupt kung ano man ang nagaganap dyan sa Senado or kukupkubin ng Senado, Nino. Ng taong bayan na mga galit? O bakit galit ang taong bayan? Yun ang dapat na iniisip ninyo eh. Kung yung threat na may Abu Sayyaf bang pupunta dyan, magpapasabog? May anong klaseng threat yan? O yung threat na maraming mga Pilipino ang magagather para pumunta dyan sa Senate at hindi nyo na makokontrol, baka mapasok ang Senate? Why? That's the question. Why are people gathering outside the Senate? O, may problema kayo. Oo, ang imminent threat sa Senate is kayo mismo. Oo, kasi kung ginampanan ninyo yung inyong mga tungkulin na unahin ang
kapakanan ng inyong mga constituents, which is buong Pilipinas, kung inunan yun, hindi yung mga personal na mga political na interest ninyo, hindi kayo matatakot. Hindi kayo matatakot. Kaya lang, alam nyo sa mga sarili ninyo that what you are doing, ayaw yan ng taong bayan, kaya takot na takot kayo sa taong bayan. Sino yung sinasabi ninyong imminent threat dito? Ha? I will just assume kasi heightened security daw. Security protocol. Sino lang ba nagpupunta dyan? Kayo-kayo man lang. So meron mga gustong magpunta dyan na hindi sila dapat magpunta dyan. Pupunta sila dyan kahit hindi sila imbitado. Sino-sino ba yun? Hindi naman pwedeng yung mga sumusuporta sa inyo yung pupunta dyan. Dahil kung yung mga sumusuporta sa inyo ang pupunta dyan, baka bukas kamay nyong, bukas palad ninyong tatanggapin yung mga yan. Pero imminent threat, ibig sabihin threat sa inyo. Sino ba yung threat sa inyo? Yung mga tao na galit na naniniwala sa 18 Marines. Yung mga tao na ayaw na ng korupsyon, ayaw na ng krimen, ayaw na sa administrasyon at ginagawang mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Sila yung pwedeng magpunta dyan and to pose as threat sa Senado. Bakit may ganun? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi nyo ba chinecheck yung mga sarili ninyo? Reality check kayo sa mga isa't isa kung humarap kayo sa salamin? Sabi nga, kapag humarap ka sa salamin at pangit yung nakita mo, hindi kasalanan ng salamin yun. Kasalanan mo yun. So kapag humarap ka sa tao at nakita mo yung reaksyon ng tao, galit na galit sa'yo, hindi kasalanan ng tao yun. Kasalanan mo yun kasi dapat yung tao piniplease mo. Sabi nga ni Erwin Tulfo, sometimes you have to bend the law in order to please people. Humarap kayo sa tao ngayon. Lumalabas kayo dyan sa Senado, di ba? Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, binabato kayo ng taong bayan. Bakit? Hindi nyo ba tinatanong yung sarili ninyo? Ano yun? Gumising sila sa araw na ito para magalit lang sa inyo? There's something that you are doing na ayaw ng mga constituents ninyo at yun yung dapat i-correct ninyo. Ang threat ngayon, dyan sa Senado at sa bayang Pilipinas, hindi yan mawawala hanggat hindi nyo inaayos yung mga buhay ninyo, hanggat di kayo natatigil magnakaw, hindi kayo natitigil mambabae. Nandiyan yung threat na yan, hindi mawawala yan. Kasi noon, ang threat ng Pilipinas is yung outside threat. Yung galing mga komunista, terorista sa ibang bansa. At saka yung mga inside threat, ano yan? Mga kriminal, komunista, terorista dito sa Pilipinas. Yan lang ang threat sa bayang Pilipinas. Pero yung mga mamamayang Pilipino, actually yan yung pinoprotektahan natin from these threats. Walang hiya kayo. Ngayon, ang threat ay nanggagaling na mismo sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. You're treating mga mamamayang Pilipino that's gathering as a threat sa institusyon ninyo. Bakit naging ganun? And this institution is supposed to be protecting the masses, hindi ba? Bakit niyo tinatrato na threat itong mga taong bayan na ito? Kasi yun lang naman Yun lang naman ang meron Senate Blue Ribbon Committee hearing sa bukas. Yung mga tao na nagagather dyan sa labas, nagmumukbang at kung ano-anong mga ginagawa nila dyan, nagararally dyan sa labas. Yun yung threat Yun yung threat kasi, pucha yan. Hindi nyo naman sinasabi kung ano yung sinasabing threat na yun. Sana kung may babagsak daw na missile dito, galing sa China, mga ganun. Wala naman Ang hiya kayo. At simula nga bukas, Wednesday hanggang Thursday, June 9 hanggang 10, ay nagpalabas na ng memo sa Senator Gatchalian. June 9 and 10. Ibig sabihin hanggang bukas. Bukas is supposedly the Blue Ribbon Committee hearing. So wala na naman tao. So they're gonna sabotage again. Hindi kasi nila kayang mapigilan si Senate President Alan Peter Cayetano kasi constitutionally, siya ang inilagay dyan. Kahit ayaw nyo sa kanya, wala kayong magagawa. Parang si Bongbong Marcos. Ayaw ng tao kay Bongbong Marcos pero wala naman kaming nagagawa. Di ba na siya pa rin naman ang presidente ng Pilipinas, di ba? Kahit naman sandamukan ng mga taong umiyak sa kalsada, hindi naman mamawala yan because constitutionally, nilagay siya dyan. Demokrasya ang naglagay sa kanya dyan. So, anong gagawin natin? Aantayin natin, una, baka mamatay yan. Aantayin natin, baka mag-resign yan. Aantayin natin na baka, baka bigla na lang maglaho yan. Yun, pwede na tayo maglagay ng panibagong presidente. Pero hanggat buhay ang ulol na yan, wala tayong choice kundi magtiis. Ganon din kayo dapat kay Alan Peter Cayetano. Antayin ninyo, magkaroon kayo ng numero, maging 13 kayo, 14, 15, gusto nyo maging 20 pa kayo. Matatanggal nyo siya sa posisyon. Galingan ninyo sa gigipit dito sa mga kasama ni Cayetano para lumipat sa inyo. Willing naman ibigay si Cayetano yung posisyon na yan basta daanin nyo lang sa legal. Hindi yung aagawin nyo ng ganun, 12 lang kayo. Tapos sasabihin ninyo, hindi na siya ang Senate President. Hindi nyo naman siya natanggal. Hindi nyo naman siya natanggal ang Senate President. Kailangan majority which is 13
O, paulit-ulit na tayo dyan eh. So kung halimbawa 14, yung bumoto, natanggalin si Cayetano, alam nga naman, tumayo pa rin siya dyan. Siyempre nakakahiya naman na, di ba? Di siyempre bababa na yan siya. Tapos may kipagtrabaho na siya sa inyo. Ganun naman ang buhay dyan sa Senado eh. Walang hiya kayo, hindi kayo makapag-antay ng time ninyo eh. Inagaw ninyo kay Mig Zubiri yung posisyon. Inagaw ninyo si Mig Zubiri, umiyak man lang yan, bakla yan eh. O inagaw ninyo kay Chis Escudero. O si Chis Escudero pa nagpanumpa kay Tito Soto. Tapos naagaw sa inyo, putsang ina, nagngangaw-ngaw kayo. Walang hiya kayo. Sumunod kayo sa batas. Kami nga sumusunod sa batas. Kahit na gigil ng taong bayan kay Bongbong, pinababayaan nila ng dyan niya nagpa-party-party, naglalasing-lasing yung mga yan sa Malacanang. Wala kaming magawa because yun yung batas eh. Pero pag namatay yan, si Bongbong, alam nga naman putang ina, kahit bangkay na siya, presidente pa rin siya. Siyempre, sabi ng batas, papalit na sa kanya yung kanyang constituted na vice president. Wala na kayo magagawa ron. Ganon din yun. Tinitiis nga namin yung paghihirap eh. Kahit natatanga-tanga yung presidente natin eh. Kasi ito, ilang araw lang yung aantayin ninyo. Para si Alan Peter Cayetano, baka sakali may madagdagan pa kayo at mapatanggal nyo si Alan Peter Cayetano. Puti nga sana kung pwede kaming magbotohan ulit eh. Pwede bang ulitin natin yung botohan para ipatanggal si Bongbong Marcos? Baka kung pwedeng gawin yan, katulad dyan sa Senado, maniwala kayo, baka wala pa isang taon, wala na sa posisyon yan si Bongbong. Hindi ba? Utang lang, swerte-swerte nyo nga dyan eh. Kaya nyo magpalit-palit ng leader eh. Dito sa Pilipinas, kailangan namin at antayin mamatay o kaya 6 na taon na magsilbi ang ulol na yan eh. Napatupad na muna ang work from home arrangement para nga sa Senate Secretariat at sa mga Senate employees at ang tanging papasukin ay yung Office of Senate Sergeant at Arms. Maging kaming mga miyembro ng media, hindi na muna pwede pumasok ng Senado simula bukas hanggang Huwebes. Imagine, walang media, walang mga tao. So kung magkaroon ng hearing bukas, anong gagawin? Walang magko-cover. Baka mamaya niyan, utal-utal na naman yung live feed dahil patay-patay na naman yung mga internet dyan. Di ba nung nakaraan, nakita nyo yung Blue Ribbon Committee hearing nila Marcoleta, putang ina yan, nahuhuli yung bibig. Walang internet. Tapos yung Blue Ribbon meeting, consultative meeting, tangina niya, naging consultative meeting, ang daming mga pinagsasabi doon. Anong agenda ng meeting? Dapat nakalagay yun eh. If this is a consultative meeting, dapat may agenda yung meeting. Ano yung agenda ng meeting? Ilalagay natin kung sino yung mga members ng komite. Tapos ito yung mga i-discuss natin. Di ba dapat ganun? Parang ka namang bobo, hindi mo ba alam kung ano yung meeting? May pag-uusapan kayo, meron kayong agenda. Saan ka naman makakita ng meeting? Inimbita mo yung NBI, Ombudsman, DOJ. Tapos, pinagtatanong mo sila sa mga bagay-bagay. Tapos, doon sa meeting na yon, siniraan mo na siniraan yung mga ipapatawag ninyo na mga resource person. Tanginan yan, hindi na meeting yun. Press conference na yun. Walang hiya kayo. Puros kayo kabalbalan talaga eh. Putang ina, ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino. Mas tanga kayo eh. Kaya ngayon, takot na takot kayo. Bukas, magkakaroon ng hearing. So, walang tao. Huwag kayong magalala. Pupunta mga vlogger dyan. Kami na magko-cover at sigurado ako mas malaki ang reach namin kaysa dyan sa mga mainstream media, mga bulok na yan. Nakita nyo nga, nag-Facebook live si Senator Robin Padilla kasama yung 18 Marines eh. Di ba? Mas marami pa nanonood sa kanya kaysa dyan sa kabalbalan ng mga meeting ninyo. Ibig sabihin, ayos sa inyo ng tao. Ganun lang kasimple yun. At yung ibang mga senador ay nakatanggap din ba ng ganitong impormasyon? Jiggy, narinig na rin daw ni Senator Tito Soto ang kaugnay sa sinasabing tayo na, sila lang nakarinig eh. The threat is clear and present danger. Before serious consideration was taken, lockdown the Senate if threat presents a clear and present danger. Yan ang gusto nila, i-lockdown yung Senate. Hanggang si Cayetano ang Senate President, mga bossing, ila-lockdown nila yung Senate na yan para hindi makapag-function si Alan Peter Cayetano. So, totoo ba yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na since day one, they've been trying to put me down. They've been trying to oust me since day one. Ito, pag nilockdown nila yung Senate, makakapag-function pa ba si Alan Peter Cayetano? Siyempre hindi na. Pag nilockdown nila yung Senate, makakapag-function pa ba yung Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta? Siyempre hindi na. Bakit? Ba't nila pinipigilan yun? Sabi ko nga sa inyo, ano ba talaga ang pinipigilan nila? Is it the impeachment of VP Sara? Because yung impeachment ni VP Sara, mayroon ng calendar date yan. Nagsumpa na sila dyan. So, no questions asked na dyan. So, ito bang Blue Ribbon Committee? So, ibig sabihin, ganito talaga kalaki, ganito talaga kalalim yung problema natin sa corruption na yung mismong mga tao na gustong hukayin kung gaano kalalim ang corruption sa Pilipinas ay pinipigilan ng mga tao na ito?
Di ba? And you owe it to the people. You should tell the people what kind of threat we're talking about. Anong klaseng threat ito? Death threat ba to? Ang inang yan. Tapos sila lang ang nakakaalam. Siya, mga yung mambubudol itbulaga group Senate lang ang nakakaalam. Yung ibang mga senador naman, hindi naman nila alam. Sa seguridad sa Senado, posible daw na i-consider yung lockdown ng Senado kung malinaw at delikado talaga yung security threat na yan, habang si Senator Ping Lacson naman sinasabing hindi lang banta sa Senado ang narinig niya. May Ay na lahat, puro chismoso eh. Sketchy and raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional level. So, ibig sabihin, mga sundalo ang susugod dyan sa Senado, gano'n? Though still sketchy and raw, the level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional level. So, ibig sabihin, nagrereklamo na yung mga militar. So, inaamin nyo na nagrereklamo na yung mga militar. So, kung nagrereklamo na yung mga militar, sino bang administrasyon ngayon? So, nagrereklamo na sila sa administrasyon na ngayon, ganon? Juicy, ha? O, talagang matindi ito si Bekla, ha? Matindi yung mga binibitawang salita. Sila lang ang nakakaalam. Sila lang ang nagpapaikot. Sila lang ang nagpo-float ng idea na may threat sa Senado. Masyon din daw siya ng pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas ng ating bansa. At base sa intel niya ay lumalakas daw nga talaga yung frustration na yan mula sa hanay ng EFP. Babala ni Senator Lacson, posibleng magamit yan doon sa mga mang-aabuso niyang pagkagalit na yan at pagkadismaya na yan. No, mga gusto. Noon pa yan. Noon pa galit ang mga uniformed personnel natin. And actually, ito ang pinaka-kabastusan kasi dito eh. Yung ikaw, Erwin Tulfo ka lang. Ikaw, Rapi Tulfo ka lang na putang ina. Wala ka naman nagawa sa bayan eh. Wala ka naman nagawa. Yung mga sinasabi mong natulungan mo dyan sa mga programa mo, lahat naman yan eh. Ikaw ba tumulong dyan? Mga sponsors naman ang tumulong dyan eh. Production kayo eh. May budget yung inyong production eh. Hindi ba? Ang tumutulong sa mga yan, galing doon sa mga producers ninyo. Yung mga funders ng mga ninyo, ng mga shows ninyo. At yung mga shows ninyo, ang target talaga niyan is to gain views para kumita ng pera. At mas madami pa ang mag-invest sa inyong programa. Galing ba sa bulsa mo yung itinutulong mo sa mga yan? Galing yan sa mga program sponsors ninyo. At isa pa, mas malaki yung kinita ninyo sa buhay nung mga sinasabi ninyong tinulungan ninyo kesa sa itinulong nyo sa kanila. Baka pagka bumalik yung mga tinulungan ninyo, nakita nila, oy sir, 300 million views na yung natin, episode natin ah. Yung nagmamakaawa ako sa misis ko, napatawarin niya ako sa pambababae ko. Sir, 5,000 lang binigay mo sa akin ah. Baka naman pwede, makahati man lang dyan. Total, mukha ko yun nandiyan dyan. Tapos habang panahon na nagpe-play yan sa tuwing gusto mong i-play yan. Baka naman, tapos na yung kwento ng buhay namin. Naghiwalay na kami mag-asawa ng tuluyan. Putangin na yung istorya namin nandiyan dyan pa rin. Pinakikinabangan nyo pa rin hanggang ngayon. Baka naman. Pannegosyo lang. Di ba? Kasi yayabang mo na, ano na ba nagawa ng mga Duterte sa bayang Pilipinas? Puta, madami. Madami, Erwin Tulfo. At alam nyo ba, pumunta kayo sa Davao. Tangin nang yan. Isang distrito lang, hinahawakan ng anak mo. Puta, napakayabang ninyo. Puntahan yung distrito ng anak mo. Kung kumikintab ba yung mga kalsada dyan, hindi naman. Pumunta kayo ng Davao para malaman. Pumunta ka, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, sa barangay sa distrito ni Pulong Duterte. Tingnan mo kung gaano kaganda yung distrito. Tangin na yan, baka mas malawak pa sa airport yung mga kalsada dyan. Pakyo kayo. Tingnan ninyo, anong nagawa ng mga Duterte? Anong nagawa ni Pulong? Marami. Ang tanong, ikaw, anong nagawa mo? Kaya ka lang naman tumutulong kasi maraming lumalapit sa'yo na umaasa ng mo. Pag ikaw nagbigay ka ng 1,000, tulong na yan. Binibilang mo na yan. Tainang yan. Tapos sasabihin niya pa na nanaksak daw ng bugaw si Pulong Duterte. Putang inang yan. Mabuti na yung nananaksak ng bugaw kaysa kumukuha ng babae sa bugaw. Di ba? Walang hiya kayo. Mang-destabilize ng gobyerno. At ang pagkadismaya daw ng mga sundalo nagmumula sa iba't ibang mga issue. Gaya na lamang ng agawan ng liderato sa Senado, nariyan din syempre yung flood control scandal at yung pagtaas ng presyo ng langis at iba pa. Sa ngayon, tahimik lang daw na nagmamasid ang AFP at hanay ng AFP sa mga sinasabing iba't ibang banta at yung frustration na nararamdaman ng ilan sa kanilang mga miyembro. Jiggy. Yung
Cayetano Block, anong sinasabi naman nila? Sa ngayon, Jiggy, kini-question ni Senator Alan Peter Cayetano bakit daw ibinahagi lang yung particular report na yan ng security threat sa Senado sa iilang senador at hindi sa lahat sa kanila at hindi raw sa lahat ng empleyado. Tinatanong din niya yung credibility ng NBI. Kailan pa daw ba naging lead agency sa Intel ang NBI? Nasaan daw ang AFP at ang NICA sa mga Sakto, there's NICA, AFP, ISAP. Ang dami. Tapos NBI, manggagaling sa NBI. Ang inan yan. The very same group na nagkalat ng naghasik ng kaguluhan dyan, unrest sa Senate, sila ang nagsasabi na may threat na ang Senado. O, parang ganito, ilagay natin, perfect analogy. Kung sino may dala ng lighter, gasolina, siya yung nagsasabi na may gustong manunog sa Senado. Ganon. Yung may hawak ng ebidensya, na susunugin yung Senado, putya yan, sila yung nagsasabi na, hoy, may susunog sa Senado. Ano yung hawak mo? Apoy at saka gasolina. Tanginan yan, ba't ka nagsasabi may susunog sa Senado? Ikaw yung gustong sumunog sa Senado. Diba? Anong sense nun? Okay man lang, meron tayong threat na nakuha. Kanino natin nakuha? Sa NICA, sa ISAP, sa Armed Forces of the Philippines, sa Department of National Defense, sa National Security Council. Because sila talaga yung mga intel, yung mga may hawak ng mga intel gathering groups yan. Okay man lang sana kung gano'n. Pero sa NBI. Inan yan. Para ka naniwala kay Father Plaby. Walang hiya naman talaga. Sitwasyong ito na sila talaga yung nag-a-assess ng mga intel reports specifically kapag mga security threats. Alam mo, Jiggy, ang sabi ni Senator Alan, kapag daw ipinaparating lang ang umano'y banta ng seguridad sa iilan lamang mga senador at hindi sa kanilang lahat, pwede daw yung gamiting political instrument o political tool. Samantala, Jiggy, may babala ang palasyo laban sa mga nagtatangkang manggulo sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Tayo na, may sasabihin na naman itong lokal-lokal na to. Ano ba yung sasabihin nitong lokal-lokal na to? Tangina tong tao na ito. Ito si Claire Castro, tinanong ito, sabi sa kanya, Ma'am, anong masasabi mo na na-dismiss na lahat ng mga kaso ng pagnanakaw ng putang inang pamilyang Marcos na yan? Alam mo sagot niya, ay spokesperson po ako ng presidente, hindi po ako spokesperson ng pamilya. Tarantado talaga di ba? Lahat ng itanong mo sa kanya, meron siyang sagot. Pero kapag tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos, putang ina, tahimik yan. Buti, hindi niya sinabi, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Noong nakaraan naman, travel ng travel, etong yung DOH secretary natin, yung isang DOH secretary natin, pupunta sila sa Switzerland. Putang ina, ginamit ang pera ng taong bayan para yung kanyang economy class na upuan sa aeroplano, ginawa niyang business class. Pukin ang ina niyan, alam niyo kung magkano business class na yan? Kulang-kulang kalahating milyon yan. Yun yung nakahiga ka na sa aeroplano. Binayaran ng mga Pilipino ang comfort ng buwaka ng inang taga-DOH na yan. Tinanong si Claire Castro, sabi sa kanya, Ma'am, ano masasabi niyo doon sa DOH na yung economy class, ginamit niya yung pondo ng DOH para i-convert niya or i-upgrade niya to business class yung kanyang upuan para daw payapa yung kanyang pag-travel sa Switzerland. Ano sabi nito ni Claire Castro? Ayaw namin munang mag-comment dyan. Pabayaan natin yung ombudsman kung may kaso ng isinampa. Pukin ng ina ka. Pera ng taong bayan yung ginamit doon sa upgrade na yun. Samantalang si Inday Sara, pera niya yung ginagamit niya pag nagpupunta sa ibang bansa. Putang ina mo, galit na galit ka. Tarantado ka talagang babae ka. Kapag sa kanila ang iskandalo, putatikom ang bibig ng buwaka ng inan to. Pero kapag katungkol sa mga Duterte, putsang ina, ang hasang niyan, pulang-pula. Talagang, kakagat yan, parang tigre yung ulol na yan. Di ba? Putang inan yan. Pakinggan nga natin sasabihin nito, walang kwentang tao na ito. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito. Uy, binagbabantaan ng ordinaryong tao? Tama ba yung narinig ko? Na kayong mga ordinaryong tao na nagbabanta. Martial law na ba to? Never again, o never against? Ang ina niyan, pinagbantaan yung mamamayang Pilipino, the very same people that put these assholes in power, pinagbabantaan nila. Kayo humanda kayo. Wow. Tang ina, boss na boss Pucha, para silang hari ng Pilipinas
Parang nabili na nilang bayang Pilipinas Utang ina to mga to. Mga abnormal talaga. Kung ako yan, ang sasabihin ko doon sa mga napapabalita o kung involved kayo dito sa mga namumuong may masamang balak, kami po ay naninikluhod sa inyo at kami po ay humihingi po sa inyo ng pangunawa. Alam ko, frustrated na po kayo, pero ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Instead, kayo po ay manggulo. Kami po ay nananawagan na sana maging kalmado lang po tayo at tumulong po tayo sa pamahalaan. Di ba dapat ganun? Pero ito putang tapang ng mukha ni ate. Tangina, kala mo siya may-ari, babala sa mga tao. Kaya senador ka, ordinaryong tao ka. May babala siya. Ano yung babala? Hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Putsang ina, mantakin mo. Ganito kabobo itong administration na ito. You see unrest amongst your constituents, your people. Tapos ganito sasabihin mo, i-gaslight mo. Humanda kayo, hindi kayo makakatakas. So parang hinahamon mo pa sila. Tanga. That's not how you handle it. Kung talagang ayaw mo ng gulo, pukin ng ina mo, sasabihin mo sa kanila, makikipag-ano ka, ikaw yung kauna-unahan, ikaw yung nasa taas, ikaw yung bababa, para anuhin mo sila, i-pacify mo sila, or ikalmahin mo sila. Hindi yung, kung may binabala kayong masama, humanda kayo, putsang ina ninyo. Gagamitin nyo ang puwersa ng sundalo at kapulisan laban dito sa mga ordinaryong people, sa mga ordinaryong tao na magde-demonstrate against you. Bawal na ba yun? Bawal na ba yun na ang mga tao ay peaceful na mag-gather para iparating sa inyo yung kanilang frustrations? Hindi ba dapat ang ginagawa ninyo when people are frustrated, di ba dapat ang ginagawa ninyo, pupunta kayo sa kanila and you make a dialogue with them. Si Pangulong Duterte, yung SONA niya, natatandaan nyo, mayroon nagrarally-rally. Yung SONA niya, pumunta siya dun sa rally na yun. Sobrang delikado nun kasi puros mga komunista yun. Pero napunta siya dun, nakipag-usap siya sa mga yun. Ganun ang dapat na ginagawa ninyo. Hindi yung tinatakot nyo pa yung mga tao na, putsang ina, gutom na yung tao. Galit na yung tao, tapos tatakutin ninyo na hindi kayo makakatakas sa bansa, sa batas. Gagamitin nyo yung batas para proteksyonan yung negative 15 na trust rating ng presidente nyo. Tarantado pala talaga kayo Tangina ninyo. Kaya nagagalit ang tao dahil imbis na kinakausap niyo yung taong bayan para maging kalmado, pukin ang ina ninyo, hinahamon ninyo. Baka mamaya yung hamon niyo na yan, pagka nahinog yan, baka putang ina, Claire Castro, baka umalis ka sa Pilipinas, grabe, no? Grabe talagang talagang tinatakot nila ang taong bayan ito pa yung isang balita tungkol diyan, mga bossing. Wait lang. Ito. Banta sa Senado. I-play din natin ulit ito para makita natin ano ba to. Ipinag-utos ni Senator Win Gatchalian work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nila. Verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao, Gayon ordinaryong tao, they're threatening even the senators and the ordinary people. So ibig sabihin talagang hinawakan na nila yung kapangyarihan at wala na kayong karapatang magreklamo. Kung sino man kayo, hahabulin namin kayo. Ganyan nila tayo tinatrato. Okay lang sa inyo yan? Okay lang sa iyo yan? Ordinaryong tao ka, araw-araw lumalaban ka ng patas tapos putang ina, instead tulungan ka ng mga buwaka ng ina nito, tinatakot ka pa. Okay lang yon. Nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So ibig sabihin, si Senate President, the fact that the Malacanang is acknowledging Senate, Senate pro tempore acting President, acting pro tempore si Gatchalian, ibig sabihin yun ang gusto ng Malacanang na maging Senate President sa kasalukuyang Senado. O bakit? Kasi nga, putsang inang yan, may mga ex-deal na yung mga yan. Kasi sabi ko nga sa iyo, kung ako Malacanang, co-equal body ko ang Senate, I will leave it to Senate. Kung ano man ang mangyari sa Senate, mananawagan lang ako na I know that there is an issue in the Senate right now. I hope that they will resolve it as soon as possible para makabalik na po tayo sa mga trabaho natin. You do not take sides. You do not take sides because if you take sides, parang inamin mo na ikaw talaga ang may kagagawan ng lahat ng ito.
Na parang kayo talaga ang kumukumpas dito sa mga 11, 12 na sila ngayon, na mga magnanakaw sa Pilipinas. Kayo talaga ang kumukumpas sa kanila at ayaw nyo talaga kay Alan Peter Cayetano. And every time na ipinapakita nyo na ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano, ibig sabihin, ayaw nyo talaga na hindi nyo kontrolado Senado. Di ba? Parang Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagbibigay ng kanilang mga political opinion. Dapat lagi silang patas. Parang Supreme Court. Hindi pwedeng ang isang Supreme Court Justice magbigay ng kanyang personal na opinion sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung meron ng mga kaso sa kanila. Ilalagay niya yung kanyang personal na opinion doon sa resolusyon na i-issue nila doon sa desisyon nila. Pero ako, active ako na Senate na Supreme Court Justice. Tatanungin mo ako tungkol sa mga bagay-bagay, magbibigay ako ng aking opinion. Bawal 'yun. Bawal 'yun. Ganun din dapat ang Malacanang. May gulo sa Congress, may gulo sa Senate. All I can ask and all I can say is I hope they will fix it. Kasi apektado po ang ating bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga legislations natin. Apektado po. So I hope they can resolve it as soon as possible. Pero pag sinabi mo na ang kinikilala namin ito, yung isa hindi namin kinikilala, ibig sabihin, putang ina, gusto nyo talagang kontrolin. O, mga diktador talaga kayo. Gusto nyo kontrolin yung Senado. Na pinamumunuan ng tatangatangang pro tempore, Senate pro tempore na si Gatchalian. The reason why hindi kayo naglalagay ng abogado diyan sa na Senate President kasi alam ninyo na kapag abogado ang nandiyan diyan, putya mahihirapan kayong pasunurin yan. Kaya nilalagay niyo diyan puro tanga, nilagay niyo diyan si Mig Zubiri. Nilagay niyo diyan si Tito Soto na wala ring alam. Tapos ito si Win Gatchalian na ganun din. Parang parang lapis lang siya. Katayo lang siyang ganun. Wala siyang ginagawa, putang ina niyan. Walang hiya, di ba? Walang Diyo talaga itong Malacanang na ito. Ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin, hindi mo maaaring baliwalain, at lalong-lalo na, hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng immutable 24 versus Senator's fake win. Lagyan natin ng konteksto. Ano yung immutable 24? Hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan dahil nga tila meron na tayong 2 Senado. Yung Senadong pinamumunuan ng tunay na hinalal ng mayorya ng 24, yung immutable 24. Paliliwanag natin bakit immutable, bakit absolute, bakit hindi pwedeng babaan, bakit hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng salaulain, hindi pwedeng wasakin, at hindi pwedeng baliwalain ang numerong ito, yung 24. 24 senators, constant po yan. 24 ang ating senador. At maaari ka lamang na magkaroon ng vacancy, maaari lamang magkaroon ng bakante diyan sa 24 senador na yan sa 3 pamamaraan. Ano-ano yung 3 pamamaraan to create a vacancy in the Senate or in this 24 Senate slots? Unang-una, pag meron pong namatay, tanungin po ninyo ang inyong sarili, sa kasalukuyan nating Kongreso, 20th Congress, meron na bang namatay among the 24 senators? Wala. Pangalawang pagkakataon, kapag ka may nag-resign, meron na bang nag-resign? Wala. Yung mga inaakusahan nga ng mali-malitang delivery, ang kakapal talaga ng apog, ayaw mag-resign. At ngayon napapabilang pa doon sa may mga senators fake win. Yung pangatlong uri na magkakaroon ng bakante diyan sa Senado kapag ka mayroong sinipa, pinalayas, inexpel, tinanggal ng kapwa niya mga senador. Kagaya nung pang-aabuso sa proseso diyan sa mababang kapulungan nung tinanggal naman nila si Congressman Kiko Barsaga. Pero pag-usapan natin lahat yan, pati yung articles of impeachment. So immutable yung 24 unless meron nga pong namatay, merong nag-resign, merong nag-expel. Ngayon, pag immutable siya, hindi mo pwedeng pababain ng bilang.
para lamang magkaroon ka ng Senator's fake win. Sino yung Senator's fake win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win, si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. No, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. Bakit fake win? Hindi kasi maaari na pababain yung bilang ng 24 in the guise of. Inaabuso kasi para ipaliwanag natin muli sa inyo. Ang binabanggit nila, pinaghihiwalay nila yung election at saka quorum. Malinaw kasi sa ating saligang batas, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1, immutable yung requirement na 24. No, pagka ikay maghahalal ng Senate President, ang denominator mo ay 24. Doon mo kukunin, yun ang basihan ng iyong pagbuo ng mayorya. 24 ang denominator, ang majority niyan ay 13. Meron yan si Senator Alan Peter Cayetano, wala niyan si Senador Sherwin Gatchalian. Kanya ang ating pamagat ngayon, immutable 24 versus Senators Fake Win Gatchalian. Yung isang senator na fake win, mamaya tatalakayin din natin. So kagaya po ng aking sinabi kanina, maaari lamang magkaroon ng vacancy pag may namatay na senador, merong nag-resign, merong na-expel. In the current 20th Congress sa Senate natin, walang nag-resign, walang namatay, at walang na-expel. So ang bilang niyan ay 24. Yung drama nila that they just want to carry the day-to-day business of the Senate para daw hindi maparalisa, hindi mo maaaring gamitin yon para agawin ang tunay na liderato na hinalal ng tunay na mayorya. Bakit? Paragraph 2 ho yun ng Article 6, Section 16, Paragraph 2 ho yun, pagdating sa day-to-day business. Pero ang nangyari, kaya sila nagdeklara ng may quorum dahil gusto nilang agawin yung mayorya. Gusto nilang mag-upo ng kanilang Senate President. Nagtanggal sila kunwari, illegal yun. Nung Senate pro tempore, tinanggal nila, illegal yon. Bakit? Malinaw sa kasi ako may tuturing akong constitutional purist. Pagdating sa konstitusyon, hindi po dapat po ang ating saligang batas ay non-negotiable. And for many constitutional purists like me, whether you're a lawyer, you're a jurist, you're an ordinary Filipino, pero naiintindihan, binabasa, nauunawaan, at itinataguyod ang ating saligang batas, meron pong mga constitutional purists. And I view myself as such, a constitutional purist. Hindi po tayo pwedeng pabali-balentong pagdating dyan sa usapin ng ating saligang batas. Huwag po tayong papayag na gano'n. May sagot tuloy. Si Alma Estela Sarmiento, siguro hindi nila alam ang math at ang algebra. Tama. Kaya nga hindi ba ang sinabi ko sa inyo nung ating huling podcast, naturan nga po ni Justice Perfecto doon sa binabanggit nilang paulit-ulit yung Abelino versus Cuenco. Sabi niya, kung tayo daw lahat, kung maaari lang nating tingnan ang nangyayaring kalituhan dito sa Senado, dulot ng mga senators fake win, kung maaari lang natin sanang tingnan ito with the discipline and attitude of a mathematician who is tasked to provide a solution or algebraic equation, madali ang sagot. Ang 12 kailanman ay hindi magiging mayorya ng immutable 24. Immutable 24 versus senators fake win. So, wala pong namatay na senador, walang nag-resign, walang na-expel. Ang meron, yung mga ikinukulong, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Subalit, wag nating kalilimutan, a detained senator like Senator Jinggoy Estrada
while he is still undergoing trial. Hindi pa nga may mga motion pa. Na-arrange siya doon sa isang kaso, yung isang kaso niya hindi pa siya na-arrange. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted. At hanggat hindi ka pa convicted, kahit na sinong senador, kung meron pa silang ikukulong para lang mapababa yung bilang ng 24, yung denominator, kung sino man ang ikukulong pa nila, isusunod nila. Halimbawa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi nila maaring ibawas sa bilang ng denominator, sa bilang ng 24, yung mga tao, senador na ikukulong nila. Ulitin ko maaari lamang magkaroon ng permanent vacancy in the Senate kapag kami namatay, may nag-resign, may na-expel. Pero kung meron kang ikukulong, kagaya ng nakulong na detained Senator Jinggoy Estrada, yung constitutional requirement ng majority na nakasaad sa ating saligang batas ay majority pa rin ng 24. Hindi mo pwedeng ibawas yung ikinulong mo at ikukulong mo pa doon sa denominator na 24. Malinaw po iyan, hindi pwedeng paglaruan yan. Sapagkat po ang isang detained senator, yung nakakulong na senador, yung mga detained senators, kung madadagdagan pa, they do not lose their seat. Hindi nawawala ang kanilang pagiging senador kahit pa sila ay nakadetine. Dahil sa kasong plunder or malversation, they remain to be a duly elected members of the Senate of the Philippines. Klaro po iyan para po to disabuse the minds of those who were convinced by the false argument peddled by those who are forcing yung maupong patuloy itong mga senators fake win. Hindi po iyan. Bakit po ganun ang ating pananaw? Hindi po sila natatanggal bilang senador. Hindi naman sila namatay Hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila na-expel. At higit sa lahat, hindi pa sila convicted. No, malinaw yan. Malinaw yan. Malinaw sa ating saligang batas. Ano na po ito? Interplay of different articles and different provisions of the Constitution. Ang malinaw dyan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1. Solido po yan. Absolute po yan. Ang total number of Senate members ay 24. Hindi mo pwedeng ibaba. Ngayon, yung isang detained senator, hindi naman po siya hindi na miyembro ng Senado. Duly elected member pa rin po siya ng Senado. Bakit? Papasok po yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Ano po yung sinasabi ng Article 3, Section 14, Paragraph 2? Di ba? In all criminal proceedings, sa lahat ng kasong kriminal, the accused, yung akusado, shall be presumed innocent until the contrary is proved. Malinaw po yan Article 3, Section 14, Paragraph 2. In all criminal proceedings, yung akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala. Malinaw yan. So hanggat meron pang presumption of innocence, miyembro pa rin, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada, miyembro pa rin siya, duly elected member pa rin siya ng Senado. Kaya hindi siya maaaring ibaba o ibawas sa 24. Immutable nga Ulitin ko immutable, absolute yung